daw po kay Secretary Boying Remulla or etong ombudsman ngayon, Boying Remulla, posible daw po magsampa na ng kaso sa Sandigan Bayan sa loob daw po ng 30 days o isang buwan mga kababayan. Ibig sabihin, possible na silang magsampa ng mga kaso laban po doon sa mga politiko na naimbestigahan nila mga kababayan at napatunayan na sangkot po talaga sa maanumalyang flood control at mga issue ng korupsyon dito po sa ating bansa. So ito, i-play po natin. Ang opisina po ng Ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage. Mahigpit na ipinatutupad ng Office of the Ombudsman ang mabilis na pagsasagawa ng mga proseso kaugnay ng paghahain ng mga reklamo sa kanilang tanggapan. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng ahensya. Kabilang dito ang pagpapabilis ng Preliminary Investigation o PI sa Ombudsman kung saan sa halip na 6 na buwan hanggang 1 taon ay isasagawa na lang ito sa loob ng 60 araw. Alam nyo kung mangyayari ito mga kababayan, yung 1 to 2 months na pagsasampa nila ng demanda at mabilis ang aksyon ng ombudsman, talagang masasabi po natin mga kababayan na tawag dito, seryoso talaga dito. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla na mapapanagot. Ito pong mga sangkot sa anomalya mga kababayan na nangyayari po dito po sa ating bansa. At saka makikita rin natin kung gaano kabilis magtrabaho ito pong ombudsman. Ngayon ituloy pa po natin. Sa budget hearing, siniyasat ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, kung paano tinutugunan ng ombudsman ang mga issue kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Nasabi nyo kanina may 5 nang na-file sa ombudsman ng mga kaso. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang in-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga final po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na magkasama, yun po yung susunod at yun doon po maisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya counting evaluation lang po yan. Pero within 30 days baka meron na hong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan. Grabe no? Sa panayam kay Ombudsman Crispin Remulla dito sa Senado, inilahad nito na mayroon ng 8 hanggang 10 reklamo ang nakalatag sa kanila at isinasailalim sa pagsisiyasat. Marami rin anya ang kabilang sa mga sasampahan ng kaso na pawang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Wala sa akin yung listahan, pero marami po. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan. Mga engineers. Kasama ba dyan si Bongo? Yung kanyang family? Meron may mga congressman na kasama. Mga senador, sir. Senators, hindi pa ako sigurado. Nang tanungin naman si Remulla kung kasama dito si dating Bicol Party List Representative Elizalde Co, sagot ni Remulla, Malamang kasama. Kasi ang naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Kapag nasampahan na ng kaso si Zaldico, sinabi ni Remulla na kasama sa kanilang plano ay ang paggiling nito ng kanselasyon ng pasaporte ng dating kongresista. Gayon din ang freeze order laban sa mga kabilang sa mga sasampahan ng kaso ng ombudsman. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan, maliwanag mga kababayan na kung titingnan nyo po dito ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, within 1 month mga kababayan, 1 month to 2 months, may masasampahan na daw po ng kaso na mga politiko. Ano po, ibig sabihin mga kababayan, mayroon na pong sa banda-banda riyan, makikita nyo na, masisilahin nyo na yung mga politiko na talagang sangkot at mga politiko na talagang ibig sabihin, talagang nakakomit mga kababayan ng pangungurap. Ano po, nakakomit ng kasalanan na may pumapatungkol sa pangungurap dyan po sa isyo ng maanumalyang flood control at iba pang korupsyon na nangyayari
dito po sa ating bansa. So bukod pa po dyan, speaking mga kababayan, ng sinampahan ng kaso, kung makikita ninyo, di ba ang isa po sa pinag-uusapan ngayon ay itong pagsasampa ng kaso ni former Senator Trillanes dito po kay Bongo. Na kung saan mga kababayan, meron pong sinabi itong si Bongo patungkol po sa tatay ni former Senator Trillanes. So ayon po mga kababayan dito sa di umano, ikinikredit po natin sa kanya yan. Sabi po dito mga kababayan, ganon na ba kababa ang kalidad ng ating politika? Former Senator Antonio Sani Trillanes said he will no longer respond to Senator Bongo's recent remarks involving his late father, calling the comments a low blow in political discourse mga kababayan. Kasi nga, parang pinapalabas dito mga kababayan na yung tatay ni former Senator Trillanes, pinapalabas ni Bongo na may ginawa din pong anomalya nung panahon mga kababayan na ito po ay nasa posisyon at ito daw po ay nagkakasino din mga kababayan. So ngayon, hindi na daw po pinapatulan yan ni former Senator Trillanes kasi nga naman kung titingnan nyo mga kababayan, matibay po kasi yung kasong isinasampa ni former Senator Trillanes laban po dito kay Senator Bongo. Ano po at saka sa kanyang pamilya. Anyway, ituloy pa po natin. Sabi pa dito, during a press conference, Go accused Trillanes' father of alleged irregularities during his time a dealer for the Armed Forces of the Philippines or itong AFP. The accusation came after Trillanes filed a plunder complaint against Go over what he described a multi-billion pesos government project linked to the senator's family business. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer sa general headquarters ng AFP. Nagkakasino rin. May ghost din. Go said. Trillanes, however, dismissed the attack, saying his father has long passed away and shall not be dragged into a political conflicts. Yung father ko, namatayo noong 1998. 1998 pa. If ganun na tayo kababa ang kalidad ng politika, nayuyurakan natin yung namatay kong tatay, I will not stop down to his level. Ani po ni former Senator Trillanes. Kasi nga naman, biruin nyo, ba't pagka etong kampo ng mga DD ay nasusukol na mga kababayan? Bakit parang ang dating dito, ginagamit nila yung mga taong namayapa na? Ginagamit nila mga kababayan, yung mga tao na hindi na kayang sumagot kasi nga wala na sa mundong ito. Bakit trabaho na nilang gumawa ng ganyan? Diba mga kababayan, si Sara Duterte, nung wala nang maisagot sa mga isyu na ibinabato sa kanya, ginamit si former President Ferdinand Marcos Sr., binalahura sa isang press con mga kababayan. Tapos ngayon naman, since si Bongo may kinakaharap na matinding demanda laban sa kanya, ginagamit naman niya yung namayapang tatay ni former Senator Trillanes. Gano'n na ba talaga kababa mga kababayan dumiskarte ng depensa? Ito pong kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gano'n na ba sila mga kababayan kababaw mag-isip? Uti mo yung tao na namayapa na, gagamitin pa para maisalba yung sarili. So bukod pa po dyan mga kababayan, biglang sumingit sa usapan, ito pong si Panelo. At ang sabi ni Panelo mga kababayan, yan, lahat ng kasinungalingan, inilalabas niya para lang mapansin sa politika. Ang problema, pati mga kasama sa media, pinapatulan pa rin siya. Sabi dito, Trillanes nagpapapansin lamang ayon po kay Panelo. Attorney Salvador Panelo naniniwalang nagpapapansin lamang sa politika ang motibo o pagpapapansin lamang sa politika ang motibo ni dating Senador Antonio Trillanes sa patuloy nitong pagbatikos at pag-aakusa laban sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema pa raw ay pinapatulan pa rin ito ng mga media. Alam niyo po ba mga kababayan kung bakit ang mga media ay interesado sa ginagawang hakbang ni former Senator Trillanes? Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba, noong mga panahon na presidente etong si Digong, ano ba yung sinabi ni Trillanes? Pagbaba mo sa pwesto, Digong, ipapakulong kita, kakasuhan kita at makukulong ka. Ikita nyo po ba yung nangyari ngayon?
kinasuhan ni former Senator Trillanes sa Dahig. Itong si dating Pangulong Duterte at ang ending mga kababayan, nasaan ba si Digong ngayon? Di ba nasa bilangguan? So ibig sabihin, hindi po kasinungalingan yung sinasabi ni Trillanes dyan kasi nagkakatotoo mga kababayan at nagbubunga yung ginagawa po niyang hakbang. So ngayon sabi pa dito, lahat ng kasinungalingan inilalabas niya para lang mapansin sa politika. Ang problema pati mga kasama sa media, pinapatulan pa rin siya sa ad ni Atty. Panelo. So para sa akin mga kababayan ha, in my personal opinion, wala pong pagsisinungaling na ginawa dyan si former Senator Trillanes kasi tingnan nyo na lamang kung ano yung nangyari kay Digong. Di ba nakulong si Digong? So ibig sabihin, wala pong pagsisinungaling dyan. Kasi nasa dahig mga kababayan, nasa International Criminal Court, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakulong po siya mga kababayan. So ibig sabihin, ito pong si former Senator Trillanes, pag gumawa ng aksyon na ganyan, at lahat po ng inaakusahan po niyan, kinakasuhan po niya. At handa po niyang harapin mga kababayan at may ebidensya po siya. So wala pong kasinungalingan doon. Para sa akin mga kababayan, at tama lang naman, nakasuhan. Ito pong sinabonggo, lalo na kung talagang involved nga naman talaga mga kababayan sa pagkakubra ng mga proyekto ng ating gobyerno. So ngayon, mga kababayan, kung kayong tatanungin, tama ba ang ginawa ni former Senator Trillanes na kasuhan, ito pong si Bongo mga kababayan at yung mga kasabwat po nito na kumubra. Di umano mga kababayan ha, na nakakubra ng napakaraming proyekto sa gobyerno, multibilyon na proyekto galing po sa gobyerno. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan mga kababayan. At ngayon punta naman po tayo dito naman po sa isa pang usapin na nakita po natin na kung saan ito ay matindi rin mga kababayan dahil meron po tayo nakitang quote-in-quote. Ang sabi po dito mga kababayan, ito daw pong si DTI Secretary Roque, balak daw pong ilagay itong Duterte alay mga kababayan na si Jojo Jacob. Sabi po dito sa quote-in-quote na nakita po natin at iuupo daw mga kababayan ito na Roque dyan daw po sa PCAB para mas dumami ang project at kontrata ng kapatid po nito mga kababayan. So matatandaan nyo na pag-usapan na naman po natin ito. Ito pong issue po na ito. Ang pinakabago nga lang po dito, ito daw pong Duterte alay na si Atty. Jojo Jacob, balak daw pong iupo ni Secretary Roque o DTI Secretary Roque sa PCAB para mas dumami ang project ng kontratistang kapatid nito daw pong si Roque. Ito po mga kababayan yung napabalitang issue na kung saan may kapatid po ito di umano na basketballista dati pero naging kontraktor at yung pera daw po mga kababayan ng mga kliyente di umano. Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din po sinasabing hindi. Ay itinakbo daw po mga kababayan. I think napag-usapan na po natin ito noong mga nakaraang buwan. Pero kung titingnan po natin mga kababayan sana naman kung maglalagay po sila sa PCAB, ang ilagay po nila yung hindi po kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Ang ilagay po nila dyan, yung tao mga kababayan na talagang makabayan at hindi po hindi po mataas yung ambisyon. Kasi unang-una, kung kaalyado lang din ni dating Pangulong Duterte yung iuupo sa PCAB, baka magulat na lang tayo. Yung mga kontraktor na iniimbestigahan ngayon paglipas ng maraming panahon, baka biglaan magkalisensya ulit yan. At makakuha ng maraming bilyon-bilyon na proyekto galing po sa ating gobyerno. Kaya nga minsan mga kababayan nagtataka rin ako dito kay Secretary Roque. Kung ito ba ay talagang makabayan o kung ito ba mga kababayan sinusunod lang yung interest na gusto po niya. Di umano. Di ba? Kaya para sa akin mga kababayan sana naman, especially sa mga kababayang Pilipino po natin, pilitin sana natin ang mapaupo dito sa PCAB. Yung mga tao na talagang tapat sa kanilang tungkulin at walang kahit na anong ugnayan sa kahit na kanino man pong politika. Kasi biruin nyo mga kababayan hindi po biro ang pagpili ng mga taong uupo dyan po sa PCAB. Kasi unang-una alam naman po natin na minsan mga kababayan, yung PCAB, umalimit nga, yung mga kontraktor ay dyan kumukuha, di umano ng lisensya. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Sila po ay nagbibigay ng lisensya dun sa mga karapat-dapat na kontraktor. At especially mga kababayan, alam din naman po natin
na pagdating po sa project mga kababayan minsan, nasa sa pick up din yan. Ngayon, kung yung mga contractor mga kababayan o kung halimbawa matapos yung term ni PBBM at yung mga contractor gustuhin ulit na mangontrata at kumuha ng lisensya at kaalyado nila yung mapapaupo dito, ano na lamang po ang mangyayari dito po sa ating bansa? Ano na lamang ang mangyayari sa trabahong ginawa ni PBBM para papanagutin yung ibang mga sangkot mga kababayan dyan po sa maanumalyang flood control? So ibig sabihin, mauuwi lang sa wala lahat ng pinaghirapan ni Presidente. Kaya ito, panawagan ko kay DTI Secretary Roque. Sana mag-isip-isip po kayo ng maraming beses. Kung kayo po ay may kapatid na kontraktor, mas maganda po mag-resign na lamang po kayo sa inyong pwesto. Diba? Kasi marami pa naman pong mas qualified na umupo dyan sa pwesto po ninyo na hindi po iniisip yung pang sariling interest. Diba mga kababayan? Anyway, kayo, ano po masasabi nyo patungkol po dyan? Dito po mga kababayan sa di umano, yun daw pong Duterte alay na si Atty. Jojo Jacob ay iuupo daw ni Secretary o ni DTI Secretary Roque sa PICAB para mas dumami daw po ang project ng kontratistang kapatid daw po. Ito daw pong si Sec. Diba? Itong si Secretary Roque. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan at ituloy po natin yung usapin na yan dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ito daw pong si former Senator Enrile ay inabsuelto daw ng Sandigan Bayan sa 15 na kaso ng GRAP na may kaugnayan daw po sa PDAP scam. So ito, i-play po natin. Evan, ano yung pinagbatayan ng Sandigan Bayan para maabsuelto sa kasong graft si Enrile at yung iba pang mga kasama nito? Aga-absuelto si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Maliwanag din naman ang sinabi ng ating gobyerno dyan, walang kahit na anong pangingialam ang gobyerno dito po sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na maabsuelto o ma-acquit. Ito pong si former Senator Enrile sa kanyang kaso ng sa 15 counts ng kanyang kaso ng GRAP na may kaugnayan daw po sa PDAP scam. So, di ba, napakinggan nyo kanina sa paliwanag ni Atty. Clark Castro, wala daw pong ginawang tawag dito, pangingialam ang gobyerno ni PBBM dyan. 5 kaso ng PDAP scam, kasama rin sa mga pinawalang sala ay ang kanyang Chief of Staff at iba pa niyang mga kawani sa kanyang dating opisina. Isinagawa ngayong araw sa Sandigan Bayan Special Third Division ang promulgation ng desisyon sa mga kasong nag-ugat sa mga aligasyon ng katiwalian sa paggasta ng 172.8 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF ng dating Senate President. Naisampa ang mga kaso noon pang taong 2014. Kanina inabsuelto ang lahat ng akusado sa 15 counts ng kasong kriminal dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Partikular dito si former Senate President Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff dito na si Gigi Reyes, maging ang businesswoman na si Janet Lim Napoles. Humarap ang mga akusado kanina sa korte habang via video conferencing dumalo si Enrile dahil kasalukuyan itong nasa ospital. Gayon din si Napoles dahil nananatili itong nakadetine sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Batay sa naging desisyon ng Sandigan Bayan, pinawalang sala sina Enrile dahil bigo ang prosekusyon na patunayan ang mga akusasyon at so ibig sabihin walang sapat na ebidensya mga kababayan na sangkot talaga sa PDAP scam. Ito pong si Enrile kaya po pinawalang sala ng Sandigan Bayan. Kapag presenta ng ebidensya beyond reasonable doubt. Ayon kay Attorney Anacleto Diaz, legal counsel ni Gigi Reyes, hindi nila inaasahang maa-acquit ang kanyang kliyente. Wala kaming expectation ng mga quit. Talagang ganun. Pagka-promulgation, we don't really know. Wala ring babayarang anuman sa gobyerno sina Enrile at Gigi Reyes habang mayroon namang civil liabilities. Ang iba pang akusado gaya ni Janet Napoles na 100 milyong piso ang kailangang ibalik sa Bureau of Treasury. Nako.
Aga, dahil sa acquittal na ito, wala nang pending na mga kaso si dating Senate President Juan Ponce Enrile, maging ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes sa Sandigan Bayan, habang nananatili namang humaharap sa patong-patong na kaso ang businesswoman na si Janet Lim Napoles. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Alam nyo, ito yung pinakamalupit dito mga kababayan. Ano po kasi, ito maliwanag naman na sinasabi ng Sandigan Bayan na nabigo ang prosecution na patunayan mga kababayan na talagang may nalabag. Ito pong si former senator or former Senate President Enrile mga kababayan. So maliwanag kaya po siya na dismiss o kaya siya na acquit o yung kanyang kaso mga kababayan ay dahil walang sapat na ebidensya ika nga. So ngayon kung titingnan nyo, ang pinakamatindi dito si Janet Lim Napoles ang pinaka humaharap pa rin mga kababayan sa kanyang mga pananagutan at yung mga pera na di umano'y hinahabol sa kanya ay kailangan niyang ibalik sa gobyerno mga kababayan. So kayo, ano pa masasabi ninyo mga kababayan? Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. So kayo mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa issue po na yan.